Kung gusto mo ng practical, pwedeng pang negosyo, pwedeng pang pamilya, hindi mo kailangang magtipid dahil itong EV na ito ang magtitipid para sa iyo. What if I told you na meron ng family car na fully electric na kayang umabot ng 500 plus kilometers yung range, at hindi lang yan, Guinness World Record holder pa itong electric vehicle na ito. By the way, this is the BYD E-MAX 7 na merong dalawang variant na itong ating nire-review ngayon. Ito yung Superior Captain variant at meron din namang standard variant na yun naman yung 7-seater, naka-bench type yung kanyang second row. So, ang presyo nito ka EV ay 1.748 million pesos. And standard variant naman ay 1.498 million pesos. So, tara na, wag na natin patagalin pa. Pag-usapan na natin itong electric vehicle na ito. Let's go! Electric dreams taking flight, feel so right. Marca Daza's got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. You want an upgrade na truly one of one? Go for One of Wheels. A custom design, perfect fitment, and a looks na siguradong kakaiba ka sa lahat. If you want to stand out, go One Of. So bago natin pag-usapan itong Captain variant, meron tayong video ng standard variant. Hanapin nyo na lamang sa ating video section dyan sa YouTube natin. So anyway, as you can see, kitang-kita naman na naka-Dragon series style or design pa rin itong BYD E-MAX. So kamukha siya ng Atto 3 or kamukha rin siya ng Han. So alam niyo na, magkakamukha lang naman ito. Naka-Dragon Inspired LED headlights ito. So meron siyang silver lining dito, as you can see. So malinis na dito, wala na siyang grill. Pero as you can see, mapapansin mo, nakapayuko na siya. So, ibig sabihin, aerodynamic yung kanyang styling. And, meron siyang silver chrome accent dito na nakakadagdag din ng forma dito sa front fascia niya. So, BYD logo dito, then meron siyang front camera. So, pag-usapan naman natin yung kanyang side profile. Kita nyo dito sa side, may space. Ibig sabihin ba, maluwag dun sa loob? Tingnan natin yan mamaya, yung interior. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin yung side profile. Napansin ko, malalaki yung mga windows niya. 'Di ba? So, may smooth body lines. Ayan o, may mga lines siya yan. Then, meron siyang silver accent dito. And even here, at roof raise na rin. And of course, naka-integrated na yung turn signal dito. May camera dito sa baba. Then, electronic, foldable, at adjustable na yung ating side mirror. At dito naman, meron itong 7 inches na alloy wheels na two-tone na napakaganda. Then yung size ng gulong niya is 225 by 55. Dito naman tayo sa likod. So, unang mapapansin mo talaga dito, yung kanyang magandang tail lamp na mula dito, continuous siya hanggang dito sa kabila, na merong silver accent dito. Yan o, napaka-elegant tingnan nito, lalo na kapag gabi. Then, BYD badge o yung logo niya. Then, BYD E-MAX 7 lettering. And EV lettering dito dahil fully electric ito. Then, mga sensors na halatang halata. Yan, 4 na sensors dito sa likod. At going down dito, makikita mo, mayroon din siyang silver accent dito. So, dito sa taas, meron siyang dolphin antenna and spoiler at high-mounted brake light. Pag-usapan naman natin yung kanyang trunk. So, naka-electronic tailgate na tayo. So, as you can see, meron tayong plaka dito na EV Channel PH. Yes, to learn more about electric vehicles, kung gusto niyo news, reviews about EV, ayan, mag-subscribe na sa YouTube channel natin, Facebook, and TikTok. Nakapag-plug pa, di ba? Anyway, ayan, kung pang short and medium trips lang naman, pwedeng-pwede dito, oh. Pwede ka maglagay ng bags. Ayan, oh. So, ito pala yung ating portable charger at yung pang B2L na saksakan. Pwede nating ilagay doon. Then, ayan, kita nyo. Meron tayo ditong lamp
So, kung kulang to sa space at kung apat lang naman kayong sasakay, pwede niyong itulak ito. Ayan, 50% and 100%. So, subukan natin yung kanyang tailgate kung may ipit tayo. Ayan. Testing lang natin. Oh, hindi siya didiretso na may ipit tayo. Okay, let's talk about the performance. The BYD E-MAX 7 delivers a 204 horsepower and a 310 Newton meters of torque. 0 to 100 in just 10.1 seconds. Pagdating naman sa battery capacity nito ay 71.8 kWh at yung kanyang gamit na battery type ay lithium iron phosphate blade battery. Kaya nitong tumakbo up to 530 kilometers yung range. Mahilig ka ba sa plants and trees? Kung malapit ka lang sa Araneta Avenue, corner E. Rodriguez, discover Rona's Garden. A hidden gem located under the Skyway exit, they offer a wide selection of quality plants and trees at budget-friendly prices. Perfect for your home, business, or landscaping needs. So, pag upo mo pa lang dito sa loob ng cabin, ramdam mo agad yung modern and clean EV layout nitong BYD E-MAX 7. So, of course, pag upo mo, syempre, ramdam mo yung comfortable feeling mo dito sa kanyang upuan. Naka-air ventilation na yung upuan natin dito sa ating driver and co-driver's side. Gusto ko yung leather seat natin dito. One color lang. Ayan o, ang ganda ng pagka-leather nito. So, sarap upuan. Naka-electronic adjustable na yung ating mga upuan dito. Even dito sa co-driver natin. Okay, para sa ating manubela, naka-leather wrap na, naka-piano black finish. Ayan o, may mga linings din na silver accent. Dito sa side na to, nandito yung ating adaptive cruise control and buttons para sa ating 360 camera. Kung gusto mo namang i-rotate yung ating infotainment screen, ayan, naro-rotate siya dito. At pwede rin naman dito sa infotainment panel natin. Dito, multimedia playback. Okay, nandito yung mga volumes. And also, pag-usapan natin, itong magandang screen natin dito, itong infotainment panel natin. Yes, may controls tayo dito sa aircon and even yung ventilation ng ating mga seats nandito na rin. Anong nang lahat? May Android Auto ba yan? May Apple CarPlay ba yan? Siyempre, ito yung madalas tinatanong sa atin, no? Yan, Android Auto and Apple CarPlay ready na. So, pwede ka na rin mag-videoke dito kasi meron na siyang karaoke features. Meron itong BYD Voice Assistant. Meron pala tayong giant panoramic sunroof hanggang second row. Hindi siya abot hanggang dun sa dulo eh. Meron siyang vanity mirror both and lamp na rin para sa ating visor. Then, reading lamp here. Sunglasses na lagayan dito. Of course, yung controls pala natin kanina para sa sunshade natin. Soft materials na yung ating dashboard dito. And even dito sa mga side. So, again, meron siyang wooden design dito. And even dito, ang ganda. Nakakadagdag ng premium vibe. And of course, bago ko makalimutan nga pala, naka-keyless entry na tayo. Ayan o. Start and stop button. At pwede ring NFC or through your cellphone app. Pag-usapan naman natin yung instrument panel niya. Again, maganda yung combination niya. No? Classic and modern. Sa gitna, naka-digital. So, pagdating naman sa bawat gilid, naka-traditional analog pa tayo. No? Ayan o, ganda. Kitang-kita mo naman yung mga kailangan ng driver dito. Malaki kasi siya eh. Meron na siyang ambient light dito sa gilid and even dito at sa buong cabin hanggang dun sa sa second row natin. Kitang-kita ito kapag hapon na or gabi. Dito sa ating Sentry console, ayan, lagayan ng cellphone dito sa kabila at meron tayong wireless pad dito. Ayan. Gear shifter natin. Yung mode natin, kung gusto mo mag-eco or sports mode and normal mode,
Maganda rito, nakalabas na yung ating controls para kung gusto mong standard yung region braking niya, mag-high ka. Also, meron siyang dual cup holder here and cellphone holder din dito. Pwedeng dito na lang yung cellphone natin. Pwedeng dalawa. Then, ito nga pala yung kanyang remote or key fob. At dito sa armrest natin, hindi siya ganun kalalim. Makikita mo dito yung Type-C, Type-A na charging port para sa device natin. And 120 or 12 volt socket natin na cigarette type. So dito, meron tayong extra pocket dito na lagayan ng mga ganito. Itong RFID cards or resibo. So sa ilalim, merong controls for our electronic tailgate. So pwede mong buksan dito. Dito sa side naman natin, makikita natin yung controls for our windows. Yan, up and down. One touch na lang. Also controls for our side mirrors. So sa baba, may speaker and bottle holder dito sa pinto. So doon naman tayo sa second row. Sa second row ay, of course, maganda. Yan, yung legroom natin. Ito yung sitting position natin sa driver. Legroom, maluwag pa. Pwedeng i-adjust. Pwede rin naman i-move forward. So, comfortable dito kasi naka-captain seats no? Meron siyang armrest, adjustable. Yan, both side. And, ayan, nasarap. May back pocket dito, 3. Meron na siya ditong controls for our aircon. No? Then, ang aircon vent niya ito. Then, meron tayong reading lamp, hawakan at hook. And also dito, lagayan ng cellphone habang nagcha-charge tayo dito. Meron siyang Type-C at Type-A na rin dito. And, yan. Sarap dito kasi kitang-kita mo yung panoramic sunroof dito. No? Ganda. Lalo siguro pag gabi. Easy access na doon sa likod kasi dito ko na sa gitna dadaan. So, tingnan naman natin dito sa likod. So, dito naman sa third row, nakakagulat kasi ang luwag. Kita nyo naman yung aking legroom at yung aking headroom. So, hindi ako nahihirapan. Lagi pag sumasakay ako sa third row, hirap na hirap ako para akong, alam mo na, sikip na sikip. Yan, ang height ko is 5'6". So, again, kita nyo naman, komportable pa rin ako dito. May headrest. Maganda yung leather seat. Meron tayong bottle holder dito or cup holder. May speaker dito. And meron kang sariling aircon vent. So, hindi ka maiinitan. And handle na rin. And also, kung gusto mong i-tumble down etong katabi mong upuan. Yan. Pwede mong gawin yan na hindi mo na kailangan pumunta doon sa likod. So, again, isa to sa mga pinakamaluwag na third row na nasakyan ko na. Overall driving experience natin dito sa BYD E-MAX 7, lalo na itong Superior Captain variant, balance yung setup niya. So, sa braking system nito, very responsive and confident yung braking experience natin dito dahil siguro naka-disc brake na. Meron siyang region braking na nakakatulong magbalik ng energy. And sa suspension nito, napakalambot. Maganda siya sa mga uneven roads or sa mga kahit na mga malalaking lubak or dinadaanan mo lang. So, maganda siya. Napakalambot ng suspension nito. Ang isa sa mga na-experience ko lang, nung unang drive ko dito, medyo nanibago ako sa suspension niya. Na sobrang lambot niya. Maganda nga siya sa tagtag. Pero, na-experience ko para akong nahihilo lang. Kasi medyo para akong nasa tubig. Anyway, that second day, wala na. Okay na ako. Siguro na-immune na ako sa pagsakay ko dito. So, pagdating naman sa highway, sa mga like NLEX, yan, napaka-stable, steady lang. Siguro nakakatulong, no? Ang ganda kasi nung kanyang hood, no? Nakapaganon yung forma niya. Nakapatusok pababa. So, nakakatulong yon to be stable. So, sa comfort, yes, tahimik ang buong cabin. Minimal yung vibration. Of course, naka-captain seats dito sa gitna. So, yung mga nakasakay dito ay komportable. So, overall, relax lang naman yung quality of rides natin dito. Sa presyo na nabanggit natin kanina,
worth it nga ba itong BYD E-MAX 7? Pag-usapan natin yan sa comment section. By the way, kung gusto mo ng practical, may long range, comfortable yung family mo sa loob, this is the BYD E-MAX 7. Tahimik, smooth lang i-drive, pwedeng pang negosyo, pwedeng pang pamilya, at again, hindi mo kailangang magtipid dahil itong EV na ito ang magtitipid para sa iyo. By the way, this is Mark and you're watching EV Channel PH. Stay charged, drive this electric.